So eto na mga ka-vlogs, ang karugtong ng ating episode na in-upload kahapon hinggil nga po sa Yakap program o Yaman sa Kalusugan program ng PhilHealth. So pag-uusapan ngayon kasama ang PhilHealth ang mga iba't ibang benepisyo para dito, paano makaklaim ng libreng gamot, libreng check-up, saan-saang mga clinic po ba ang accredited sa Yakap program at iba pang mga katanungan hinggil sa programa. Atin pong pakikinggan ang Corporate Marketing Department ng PhilHealth. Maari bang halimbawa, meron ka nang iniinom na maintenance, kasi kasama yun yung mga maintenance, nabanggit mo kanina, Sir Ray. Meron ka nang iniinom na maintenance, meron ka nang reseta. Pwede bang dumiretso ka na lang dun sa mga accredited na gamot facilities para makakuha ka na diretso na dun? Okay. Magandang tanong yan, Ma'am Cassie, no? Kasi ang gusto po natin dito ay talagang tayo po ay regular na natitingnan ng doktor at yung pong inyo pong pag-inom ng maintenance ay talagang hinatol, no? O nirekomenda, nireseta po ng doktor na nasa Yakap Clinic. So mahalaga po yan, Ma'am Cassie. Kaya kung may hawak na po kayong reseta pero hindi naman po nireseta ng doktor sa Yakap Clinic, yun po, babalik tayo dun sa kanina. Hanap na po kayo ng Yakap Clinic at magpalista na po kayo dun at humingi lang po kayo ng reseta kung talaga naman pong diabetic o hypertensive o may, sabihin na natin, may asthma o hika yung pasyente, ay kailangan masuri siya ng doktor at mabigyan ng karampatang reseta. Saka po niya makiklaim, no? Yung mga gamot. Basta nandun sa listahan natin ng gamot, Ma'am Cathy. Okay, halimbawa merong in-order si Doc na mga test, no, mga laboratory test, pero wala dun sa Yakap facility kung saan ka nakarehistro. Paano naman ang gagawin, Sir Ray? Yes, talagang may ganyang mga Yakap clinics, Ma'am Cassie, na wala sila nung halimbawa, yung any of the 6 cancer screening tests, ano. So, magre-refer sila, gagawa sila ng referral, at yung referral po ay dadalhin po ng pasyente sa mga inaccredit naman natin na cancer screening facilities. So ilan sa mga pangunahin dyan dito sa Metro Manila, halimbawa yung pong Jose Reyes Memorial Medical Center, siguro mga 2 months ago ay nilunsad natin yung outpatient screening, no, sa ospital na yan. So yung listahan ng mga cancer screening test facilities, listahan ng mga pharmacies para mag-claim ng gamot, ano, ay nasa website po natin yan o nasa social media page din natin. So, pili lang po kayo kung saan yung pinakamalapit, no? So, doon nyo po dalhin yung inyo pong referral. Okay, mamaya pag-uusapan natin saan yung mga Yakap Clinic, Sir Ray. Kasi marami nang nagtatanong dito. Pero halimbawa, pumunta ka sa Yakap Clinic. Pwede ka ba nilang singilin? May babayaran pa ba, Sir Ray? Well, kung ang napili po natin na Yakap Clinic ay isang public facility, wala po. Talagang libre po lahat ng mga serbisyo. Pag ang napili po nating Yakap Clinic ay yung private facility, pinapayagan po sila na mag-charge po up to 900 pesos kada taon. Kada taon yan, Sir Ray, hindi kada punta. Tama po, At maglalabas tayo ng panibagong panuntunan dyan, no? Lilinawin natin yung 900 pesos na maximum na out of pocket expense, no, ng pasyente kapag private yung napili nilang Yakap Clinic. Pero for now, yun po, maliwanag yan, up to 900, hindi po lalagpas ng 900. At ang masasabi po natin ay merong 1,700 na capitation kada pasyente, no? So, tingin ko hindi pa sila maniningil agad ng 900. Pero meron kaming nabalitaan, mga ospital, upfront naniningil lang 900. So, ito ngayon yung ina-actionan natin. Kaya nasabi ko kanina, Ma'am Cassie, maglalabas tayo ng paglilinaw para po doon sa paano yung mechanics ng up to 900 pesos na maaaring singilin sa pasyente kung private yung kanilang napiling Yakap Clinic. Ito na lang, Sir Ray, pwede ba silang magpabalik-balik sa loob ng 1 taon dun sa kanilang Yakap Clinic?
Well, pwede po, no? Pero yan ay nasa pag-uusap na po ninyo ng inyong doktor. Especially kung meron na po kayo mga health conditions, diabetic po kayo, talagang dapat, no, lagi medyo madalas, no, ang inyong pong pagkikita. Pagka medyo malusog naman yung miyembro, ay nasa pag-i-schedule na yan kung kailan uli kayo magkikita. So, pwedeng pagpabalik-balik, nasa usapan yan ng pasyente at saka ng doktor. So, pero walang itinatakda ang PhilHealth na isang check-up lang yan kada Uy, wala. taon. Buti na sabi mo yan kasi yan yung lumalabas ng mga reklamo, ng mga complaint, no, na natatanggap po namin. Wala pong ganun. Hindi po yan yung isa lang yung consultation. Hindi po, no? Kaya dapat ay i-report nyo po sa amin yan. Sabihin nyo kung anong ospital, anong facility kasi nga pinupuntahan po yan ng mga regional offices natin. Ang dami nagtatanong, saan daw ba yung malapit na yakap clinic sa kanila? Sinasabi kung taga saan sila. Paano ba nila malalaman? Sabi nung iba, sana daw i-post natin. Ako, napakahaba nun, Sir Ray. Tama po, no? Pero maaari nating makita yung kompletong listahan ng mga accredited yakap clinics, ano po, at iba pang providers nationwide sa atin pong website sa www.philhealth.gov.ph. So, punta lamang po kayo doon sa yakap page po natin at makikita nyo po doon yung pong listahan natin. Maaari din po kayo na mag-follow po at i-like nyo po sa amin, i-like nyo po yung amin pong yakap FB page, ano po, at from time to time meron tayong impormasyong nilalabas doon para po sa ating mga miyembro. Si Dana sa ating Facebook Live, sabi niya, member na po ako. Nagpa-member ako sa health center namin. So, ibig sabihin sa yakap ito. Okay. Yes. Ang tanong niya, pwede daw bang gamitin? Tapos may sinabi siyang ospital. Okay, hindi niya sinabi kung pwedeng gamitin yung kanyang PhilHealth membership or yung yakap. Okay, pakilinaw po. Iba pa po yung yakap, iba po yung pag na-ospital kayo. Correct, opo. Yung yakap, primary care, benefit package, hindi kailangang ma-ospital o magkasakit para makagamit ng yakap. Kasi ang trabaho ng yakap, tulungan pong maalagaan po yung pasyente at mailayo sa sakit. Yung pagpapa-ospital, yun na ay kapag meron na tayong karamdaman, kailangan nating ma-admit, Ma'am Cassie. Ang titiyakin lang natin, dapat yung ospital po, accredited po ng PhilHealth. Okay, dun daw sa kanila sa May Bunga Pasig, hindi daw accredited ng yakap, pati yung doktor. Kaya wala din daw gamot na maibibigay. O dapat sa yakap clinic po kayo pupunta. Opo. Kung hindi po accredited, ay hindi po sila makakapagbigay ng yakap benefits po ninyo. So, sangguniin nyo po yung listahan ng mga accredited yakap clinics sa ating website at hanapin nyo po yung kung ano yung malapit po sa inyo na accredited. Nang sa gayon, doon po kayo pupunta, doon po kayo magpapa-enlist at doon po ninyo ma-avail yung serbisyo. Si Edna, sabi niya, bakit yung Super Health Center ay wala namang gamot? Press release lang ba ito? Okay, linawin natin, hindi lahat ng yakap clinic ay may gamot. Yes, Ma'am Cassie, kasi yung iba naman ay sa butika, no? Mostly sa butika i-dispense yan. Ngayon, Ma'am Cassie, nagta-transition tayo, di ba? From konsulta to yakap. Ngayong taon, yung 21 medicines, halimbawa sa diabetes, sa hypertension, sa asthma, ay makukuha pa yan dun sa yakap clinic. Alam nyo, Ma'am Cassie, nalulungkot kami pagka may ganyang report sapagkat yung mga yakap clinics for this year, dapat nakakapag-dispense pa sila ng mga gamot. Ngayon, ibang usapan naman yung wala pong available na gamot sa kanila. Na alam nyo po, ang PhilHealth nandito para magbigay ng benefit, pero syempre hindi rin natin fully control, no? Yung supply ng gamot sa mga klinika. Halimbawa, baka mamaya na-delay yung kanilang procurement for some reasons, no? Pero ang sinasabi po natin dito is that dapat po ay may gamot doon. So hindi naman po yan press release, ano po? Ito po talagang nilalayo natin na bago tayo mag-accredit ay dapat pa-deliver ng klinika yung mga serbisyo sa pasyente. Okay, si 0403 member na daw siya ng konsulta. Magpapa-member pa rin daw ba siya sa yakap? Ayan, magandang tanong yan, Sir Ray. Dahil yung iba, nagparehistro na sa konsulta. Kailangan ba magpa-register uli? Hindi na po, no? Hindi na. Sapagkat yung registration nyo sa konsulta, ay yun na rin po yung registration nyo po sa yakap. So, ngayong taon ay
yung konsulta provider na napili niyo at kung saan kayo nagpatala, yun na rin po yung Yakap Clinic na kung saan po kayo nakapagpatala. Mhm. Si Ronald ang tanong, sa prostate daw ba may libreng gamot? Well, meron tayong Z-benefit para sa prostate cancer. Ano po, na ito po ang patuloy ding pinag-aaralan paano natin mapapalawak pa. Pero yun nga po, meron tayong Z-benefit for prostate cancer. Hindi po yan makukuha sa Yakap kasi sabi nga natin ay paunang alaga o primary care ang nasa Yakap clinics po natin. Ito Sir Ray, mga tatlo na tong nag-text sa atin at Yeah. nag-message. Nagpa-register na daw sila doon sa napili nilang Yakap Clinic. Pero pagpunta daw nila doon, ang sinasabi, hindi pa daw sila member ng Yakap. Paano ba yun, Sir Alam Ray? niyo po, sana ay na-text niyo po sa amin yan, pati po yung facility. Kasi sa ngayon po ay talagang naintindihan natin, nagta-transition pa po tayo. No? Sinisiguro natin na yung mga dating konsulta package providers na nag-transition to Yakap Clinics ay handa po para po sa pag-transition natin sa programa na ito. So, humingi po tayo ng paumanhin sapagkat talagang bago pa lamang po ito at tayo po ay nag-a-adjust pa. So ayan po mga ka-vlogs, no, inyo po napakinggan ang kumpletong detalye regarding nga po dito sa Yaman sa Kalusugan Program o Yakap Program na inilunsad po ng PhilHealth. Uulitin ko po, itong Yakap Program ay kapalit po ito doon sa Consulta Package Program ni PhilHealth mga ka-vlogs, no? So ito po yung pumalit, kaya bago pa lamang po ito na nilaunch at pinatupad. Kaya medyo marami pa rin po ang hindi pa alam ang programang ito. Sa mga gusto pong mga mag-avail dito, you can avail this mga ka-vlogs. Kung miyembro na kayo, nako po, automatic po na makaka-avail kayo. Pero sa mga hindi pa miyembro, magpa-miyembro na kayo, tumungo kayo sa nearest PhilHealth office or PhilHealth site na andyan sa inyong lugar para po maka-avail kayo ng libreng check-up, libreng gamot, libreng laboratorio, mga benepisyong handog po ng Yakap Program under the PhilHealth. Sana naging maliwanag po sa inyo ang Yakap Program. Next upload natin, atin po yung bibigyan ng talakayan mga ka-vlogs para mas mabilis ninyong maiintindihan. So yan lang po muna sa ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe or bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button na nasa baba. Huwag kaligtaan na pindutin ang notification bell para una ka sa balita na may kinalaman sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng PhilHealth benefits. Maraming salamat. God bless us all.